compressor ng aircon ng Suzuki Celerio. Ang unang gagawin natin, kunin natin yung deformities niya. Ito ngayon, no, kitang-kita nyo, may itim na kita natin. Deform kasi siya eh. Yan o. So, una ang gagawin natin, ito ang first stage. Kunin natin yung deformities niya. So, yan, kita nyo. Nawala na. So, round na yan mga kabady. Circle na yan. Pantay na pantay yan. So, yan ang unang stage na gagawin natin. So, ayan. Tanggalin muna natin kasi may second stage tayong gagawin. Ayan o. Plain na plain. So ito na mga kabady ang second stage na gagawin natin. Pag-prekit tayo ng busing. Ilagay natin doon sa kinatingan natin kanina. Nung deformities na unit na compressor. So ito ang pangalawang stage mga kabady. Gagawa tayo ng busing. Fabricate tayo. So ito siya. Kita nyo mga kabady. Bali, lalagyan natin siya ng busing para makuha natin yung size ng bearing kasi nga kinatingan natin yung unit na compressor. So busingan natin muna, fabricate natin ng busing para mapatungan siya ng bearing. So ang importante nito mga kabady ay makuha natin yung original size na bearing. So kaya nga kinatingan natin yung una. So medyo lumiit yon. So, lagyan natin siya ng busing. Ganun pa rin, makuha rin natin yung original na size. Kasi nga, hindi tayo magpapalit ng bearing. Ganun pa rin ang bearing niya. Yung bearing sa pulley ng compressor ng Suzuki Celerio. Yun pa rin ang gagamitin natin. Ayan. Ayan o. Sinukat natin kung ano kataas at saka yung busing para putulin na natin. Ayan, putulin na natin. So ayan na yung pinabricate natin na busing. Ito mga kabady, ito yung pangatlo. Para mo sa So ikabit na natin doon sa unit na compressor ng Suzuki Celerio sa aircon. Ito siya, tingnan nyo. So manual lang ginamit natin mga kabady, hindi naman ito masyadong mahigpit. Ayan o. So ayan na. Diyan natin ipatong yung bearing. Pero hindi pa yan yung original na size ng bearing. So mag-cutting pa tayo para makuha natin yung size. Kasi may clearance yung busing na pinabricate natin. Laki-laki pa yon. Tapos kaya kinarga natin ulit sa lathe machine yung unit na compressor. So ayan yung bearing mga kabady. Ayan o. Diyan niya ilagay o. Ayan. Sukatin muna natin. So ayan, cutting na tayo. Mga kabady, ito yung busing na nilagay natin, na kinatingan natin. Baka sabihin nyo yung kinatingan natin sa ilalong. Hindi, busing na yan. Yun na yung linagay natin na busing. Yan ang kinatingan natin. Kukunin natin yung original size na bearing para maibalik yung dating posisyon ng pulley at ang original na bearing na
tinanggal natin dyan. So yan, sukatin natin. Kulang pa mga kabady. Ito mga kabady, matagal-tagal gawin ito. Kasi nga maraming proseso. Ito na yung fourth phase mga kabady, pang-apat na proseso. Pagkating sa busing na pinabricate natin na nilagay natin dyan. So ito kunin natin yung original size ng bearing. Dito natin siya ipatong sa pinabricate natin na busing. Pero kukunin natin yung size ng bearing na tinanggal natin dyan. So ayan o. So sukatin muna natin. Kulang pa. So mga kabady, ang unang phase mga kabady, unang proseso ay tanggalin natin yung deformities ng unit na compressor. Tapos gagawa tayo ng busing, pabricate tayo ng busing. Tapos ikabit natin sa compressor yung busing na pinabricate natin. Tapos yung sunod yung busing na nilagay natin, kailangan natin ng katingan para makuha, mapatong, malagay natin yung bearing, original na bearing. So ayan na, ito na tayo sa finishing touch. Hanggang na ginamitan natin siya ng steel file para makintab yung resulta. Hindi natin siya kinuha yung pinaka-eksaktong size niya kasi nga may clearance pa tayo na magpakintab doon sa cuttings natin. So ayan. Ayan, subukan natin yung bearing. Ayan, medyo malayo pa, hindi pa kasya. So tuloy natin. Steel file pa rin gamit natin. Ayan o. Subukan natin ulit yung bearing. Kulang pa rin. Tuloy natin. So yan, medyo okay na. Lagay natin yung bearing. Yun, okay na. Okay na talaga. So may gagawin pa tayo ng finishing touch para mas lalong kumintab. Gamitan natin ng sandpaper. So ayan. Ayan, makintab na. Maganda na tingnan. So ayan na. Maraming salamat sa panonood.